Ito ang laso ng makamandag na Diyos, laso na sapat upang lasunin maging ang mga Diyos, at maging ang clone na antas Diyos ng haring demonyo. Hindi alam ni Lin Muyu kung gaano ito katagal-tatagal, maaaring isang araw, isang taon, o 10 taon. Mas madaling sabihin kung nasa ibang lugar, ngunit sa mababang espasyo, tanging 8 bawas 9 na pinakamalalakas lamang ang may mga eksperto na antas Diyos, mahirap makarating sa ganitong uri ng lason. Sa pangunahin, walang lunas. Ngayon, ang pasukan ay naharangan na, ang lahi ng dragon ay tumakas na. Ang susunod na hakbang ay tingnan kung paano makakapasok. May ideya na si Lin Muyu dati, ngunit hindi niya alam kung maisa sa katuparan ba ito o hindi. Maaari lamang sabihing susubukan niya minsan. Pinatay ko ang makamandag na Diyos at itinaas ang mataas na limitasyon ng aking kakayahang immunity sa lason. Ang mataas na limitasyon ng kakayahang immunity sa lason ay umabot sa 100%. Ang esensya ng lason ay maaaring magpataas ng kakayahang immunity sa lason. Ang esensya ng lason ay nag-evolve sa pamamagitan ng pagkain ng dugo ng makamandag na Diyos. Kung gayon, ang esensya ng lason ay immune sa lason ng makamandag na Diyos, ang lason ay may medyo malakas na kakayahang resistensya. Subukan natin. Inilabas ni Lin Muyu ang esensya ng lason matapos pag-isipang mabuti. May eksaktong 100 piraso ng vertebrae, 100 metro ang haba, bawat piraso ay napaka-standard, 1 metro ang haba. Sa dugtungan ng bawat piraso ay may 3 patak ng esensya na kasing linaw ng jade. Ang buong gulugod ay may 1 buong patak ng esensya. Dati, uminom si Lin Muyu ng 3 patak. 1 patak ang ibinigay niya kay Handong Air upang alisin ang lason sa kanya. Ngayon, may natitira pang ilang patak. Dahil walang angkop na lalagyan, hindi rin inilabas ni Lin Muyu ang esensya. Ngayon, hindi na kailangan ng lalagyan. Direkta niyang kinain ito. Binali niya ang 1 piraso at nilunok ang 3 patak ng esensya sa loob. Sumabog ang esensya sa kanyang katawan na may kakaibang amoy, naging isang mainit na agos na tumakbo sa bawat sulok ng kanyang katawan. Kakayahang immunity sa elementong lason panandang pandagdag 1%. Kakayahang immunity sa elementong lason panandang pandagdag 1%. Dalawang abiso ang sunod-sunod na lumitaw. Elementong lason, kakayahang immunity umabot sa 82%. 3 patak, tumaas ng 2%. Mukhang kailangang kumain pa ng mas marami. Ito ay medyo katulad ng esensya ng elementong kidlat. Naghiwalay ng 1 pang piraso at kinuha ang 3 patak ng esensya sa loob at kinain. Kakayahang immunity sa elementong lason panandang pandagdag 1%. Sa pagkakataong ito, tumaas ito ng 1%. Patuloy na naghiwalay ng esensya at patuloy na kumain. Pagkatapos ng maraming beses na sunod-sunod, sa wakas ay napagtanto ni Lin Muyu na bawat beses, kailangan niyang uminom ng 1 patak na mas marami kaysa sa nakaraan. Sa ganitong paraan, kailangan ng kabuuang 10 patak upang mapataas ang kakayahang immunity sa elementong lason mula 80% hanggang 100%. Mabuti na lang, hindi lamang sapat ang esensya, kundi may sobra pang 8 bawas 9 na patak. Inutusan ni Lin Muyu ang mga kalansay na mandirigmang berserker na magpatuloy sa paghampas, siya naman ay patuloy pa ring kumakain. Kung masyadong marami ang kakainin ng iisang bagay, makakaramdam ng sawa. Napakasarap ng lasa ng esensya, ngunit matapos kumain, nakaramdam si Lin Muyu ng pagduduwal. Hindi maiwasang maisip ni Lin Muyu ang eksena kung saan kumakain siya ng bunga ng disyerto upang sanayin ang kanyang mga kasanayan. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Tiningnan niya ang pasukan ng lihim na kaharian na nababalutan pa rin ng lason. Ang sarili kong problema, ako ang gagawa. Kahit maduwal, kailangang tapusin ang pagkain. Kalahating oras ang lumipas, natapos ang huling 1%. Itinaas ni Lin Muyu ang kanyang kakayahang immunity sa lason sa 100%. Ang buong katawan ni Lin Muyu ay nagliwanag. Isang maputlang berdeng usok ang walang tigil na lumalabas mula sa kanyang katawan. Kapag kumakain ang mga tao ng mga buong butil, palaging may mga nakapipinsalang dumi. Lalo na sa mga profesional, maraming bagay na kanilang nakakasalamuha araw-araw ay mailason. Bagamat gumaling na ang mga sugat, mayroon pa ring ilang mga sugat na hindi ganap na mayaalis. Sa paglipas ng panahon, ang mga napakaliit na lason na ito ay naipon sa katawan. Sa kasalukuyan, naabot na ni Lin Muyu ang 100% kakayahang immunity sa mga elementong lason. Lahat ng maliliit na lason na naipon sa kanyang katawan ay nailabas na. Naramdaman ni Lin Muyu na mas gumaan ng malaki ang kanyang buong katawan. Bagamat hindi gaanong nagbago ang kanyang mga katangian, mas mabuti ang pakiramdam niya kaysa dati. Immune sa lahat ng elemento ng kidlat at lason, hindi pa ito nangyari sa kasaysayan. Kung makikita ni Lin Muyu ang kanyang mga buto, makikita niyang sa sandaling ito, ang kanyang mga buto ay kasing puti ng jade.
Ang utak ng buto sa loob ay parang esensya ng lason, kasing linaw ng kristal. Masasabing ito ang pinakamahusay na lunas sa lason sa buong mundo. Agad na. Itinago ni Lin Muyu ang mga buto ng esensya ng lason. Ayaw niyang makita ang mga ito sa maikling panahon at makakaramdam siya ng pagduduwal kapag nakikita ang mga ito. Ang pasukan ng lihim na kaharian ay nababalutan ng lason na nagpapahirap sa sinumang pumasok o lumabas. Ang lason ay sumasabay sa hangin, kumakalat, ngunit hindi nawawala. Sa sandaling ito, lumawak na ang saklaw nito sa 10 kilometro, na ginawang isang ipinagbabawal na lugar ang dating larangan ng digmaan. Sinubukan ni Lin Muyu na hawakan ang lason gamit ang kanyang daliri, ngunit walang anumang kakaiba. Tila binaliwala ng lason si Lin Muyu. Pagkatapos noon, lumipad si Lin Muyu patungo sa lihim na kaharian ng may kumpiyansa at katapangan. Ang 100% immunity sa mga nakalalasong elemento ay nagpapahintulot kay Lin Muyu na kumilos at huminga ng malaya sa loob ng lason. Kahit makahinga pa siya ng malaking halaga ng lason, mabilis itong mailalabas mula sa kanyang katawan nang walang anumang naiiwan. Sakto noong papasok na sana siya sa lihim na kaharian, tinamaan siya ng isang malakas at hindi maipaliwanag na puwersa, itinulak siya pabalik. Tinatanggihan siya ng lihim na kaharian na pumasok. Natigilan sandali si Lin Muyu bago napagtanto na nasa isang napaka-espesyal na estado siya. Ang pulang liwanag sa kanyang katawan ay kumakalat sa buong kalangitan at lupa, at nasa yugto siya ng pagsubok ng sinaunang rune. Sa estadong ito, hindi siya maaaring umalis sa walang hanggang larangan ng digmaan, at hindi rin siya maaaring pumasok sa anumang piitan o lihim na kaharian. Ang yugto ng pagsubok ay patas para sa sinumang makakakuha ng sinaunang rune, at kailangan nilang makaligtas sa loob ng 10 araw na ito. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. 8 na lamang ang natitirang araw. Kaya't maaari lamang siyang maghintay ng 8 araw sa labas ng lihim na kaharian. Bagamat ayaw niyang mag-aksaya ng oras, wala siyang magagawa. Hindi pa siya nakakaupo, isang malamig at malakas na aura ang nagmula sa malayo. Tumingala si Lin Muyu, nakita ang isang berdeng liwanag sa malayong lugar. Apoy ng impyerno. Ang langit sa malayong lugar ay naging matingkad na berde, na may napakakapal at malalim na apoy ng impyerno. Pagkatapos, isang nakakatakot na hininga ang dumampi sa kanyang mukha. Haring demonyo! Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Lin Muyu. Isang tunay na haring demonyo ang dumating, hindi isang klon na antas Diyos ng haring demonyo, kundi ang tunay na haring demonyo mismo. Ang ganitong uri ng aura ay ganap na naiiba, hindi ito maaaring ipagkamali ni Lin Muyu. Ang pagdating ng haring demonyo sa mababang espasyo ay medyo mahirap. Kahit pa isakripisyo ang kaluluwa at dugo ng mga demonyo, pinakamarami ay maaari lamang makaakit ng isang klon. Ang oras ay napakaikli, pinakamataas ay hindi lalampas sa 1 minuto. Kung nais ng haring demonyo na ang kanyang tunay na anyo ang dumating, kailangan muna niyang pumasok sa malalim na espasyo, pagkatapos ay dumaan sa daanan ng oras at espasyo sa malalim na espasyo. Sa ganitong paraan, maaaring mas matagal ng kaunti ang kanyang pananatili. Kung hindi siya kikilos, maaari siyang manatili sa espasyo ng hanggang 1 oras. Kung kikilos siya ng buong lakas, lubhang ikli ang oras ng kanyang pananatili, maaaring ilang minuto na lamang. Para sa isang haring demonyo, hindi lamang 1 oras, kundi maging ilang minuto ay sapat na upang gawin ang maraming bagay. Naramdaman ni Lin Muyu na napakalakas ng aura ng kalaban, mas malakas ito ng malaki kaysa kay haring demonyong apoy, haring demonyong sa kubos, at maging sa klon ng haring demonyo na pinatay niya ilang araw na ang nakalipas. Hindi bababa sa haring demonyong level 72 pataas, at hindi rin ito ordinaryong antas, malaki ang posibilidad na ito ay antas pili. Hindi umiwas si Lin Muyu. Sa kasalukuyan, nasa loob siya ng lason. Alam niyang hindi makakalusot ang haring demonyo sa laso ng makamandag na Diyos, magdudulot din ito ng sakit ng ulo sa haring demonyo. Sumugod ang haring demonyo, dala ang apoy ng impyerno. Ang apoy ng impyerno ay walang habas na sumusunog, sumasalpok sa lason. Walang tigil na umuugong ang mga nakakairitang tunog. Sinusunog ng apoy ng impyerno ang laso ng napakabilis. Sa wakas ay nakita na ni Lin Muyu ng malinaw ang haring demonyo sa apoy ng impyerno. Ang buong katawan nito ay nababalutan ng apoy ng impyerno. Ang kanyang katawan ay tila walang normal na hugis at walang tigil na nagbabago sa loob ng apoy ng impyerno. Nabasa na ni Lin Muyu ang impormasyon tungkol sa mga haring demonyo sa kalaliman at sa isang sulyap ay nakilala na niya ito, si haring demonyong espiritu ng apoy. Sinasabing ang kanyang tunay na anyo ay apoy ng impyerno, may lakas na haring demonyong antas pili, level 71, hindi gaanong naiiba sa kanyang hula. Si haring demonyong apoy ay talagang naharangan ng lason, pansamantalang hindi siya makakalusot. Ngunit ang apoy ng impyerno ay patuloy pa ring sinusunog ang lason.
Pinakamataas sa loob ng kalahating oras, maubos na ang lason. Wala siyang pisikal na anyo, walang mata, bibig, ilong, at walang anumang pahiwatig na makikilala mula sa kanyang ekspresyon. Gayunpaman, naramdaman ni Lin Muyu na ang kanyang aura ay nakalock sa kanya, puno ng pamatay na intensyon. Biglang naging tahimik ang paligid. Maliban sa tunog ng pagsunog ng lason sa hangin, wala nang ibang tunog. Sa ilalim ng pagkalok ng haring demonyong espiritu ng apoy, kapag umalis si Lin Muyu sa saklaw ng lason, tatanggap siya ng isang napakatinding atake. Hindi niya alam na inutusan na siyang patayin ng emperador ng demonyo, hindi mabilang ng mga haring demonyo sa kalaliman ang gustong pumatay sa kanya. Ang saklaw ng lason ay mabilis na lumiliit. Sa panahon ng pagsubok ng sinaunang rune, hindi siya maaaring umalis sa walang hanggang larangan ng digmaan. Ang bato ng teleportasyon sa kalaliman ay hindi magagamit. Maging ang perlas ng dragon ni Antorisi ay hindi makakatulong sa kanya na umalis. At ngayon, siya ay nagliliwanag ng pulang ilaw. Kahit gumamit pa siya ng random teleport scroll na maaaring makatakas ng daan-daang kilometro, sa bilis ng haring demonyo, mahahabol siya nito sa isang iglap. Sa sandaling ito, ang sinaunang rune ay parang isang anting-anting na naghahatid ng kamatayan. Sa himpapawid, may isang mapangutsang tawa. Nagsimula nang maghanda ang haring demonyong espiritu ng apoy na anihin si Lin Muyu, siya ay nasa kanyang mga kamay na. Sa sandaling ito, mula sa malayo, isang napakalaking aura ang umangat. Isa pang haring demonyo ang dumating at hindi lamang isa. Nakita ni Lin Muyu ang ilang itim na kumpol na mabilis na lumalaki sa kanyang paningin. Napagtanto ni Lin Muyu na tiyak na mayroong hindi tama, kaya't agad niyang inilabas ang bato ng teleportasyon sa sinaunang lungsod ng Xia na ibinigay sa kanya ni Feng Yiming at inactivate ito. Agad na nawala si Lin Muyu mula sa paningin ng haring demonyong espiritu ng apoy. Isang napakataas na pulang liwanag ang biglang nagliwanag mula sa sinaunang lungsod ng Xia. Lahat ay nagulat dahil sa biglaang pulang liwanag. Sinaunang rune. May nakakuha ng sinaunang rune at ito ay pag-aari ng ating lahi ng tao. Naiinggit ako. Bakit hindi ako makakuha ng sinaunang rune? Ang mga taong nakakakuha ng sinaunang rune ay magkakaroon ng kamangha-manghang swerte. Ang mahalaga ay kung mapapanatili nila ito. Lahat tayo ay bumalik na sa sinaunang lungsod, kaya ayos lang. Ang sinaunang lungsod ng Xia ay may sariling mga patakaran, walang sinuman ang maaaring gumamit ng dahas sa loob ng sinaunang lungsod. Kahit pa may gustong umagaw ng sinaunang rune, hanggat hindi umaalis si Lin Muyu sa sinaunang lungsod ng Xia, walang sinumang mangangahas. Kailangan lamang maghintay ni Lin Muyu ng 8 araw sa sinaunang lungsod ng Xia. Matatapos na ang pagsubok ng sinaunang rune at ganap na itong masasanib. Kaya't kahit gustuhin pa nila, walang sinuman ang makakakuha nito. Karamihan sa mga tao ay naiinggit, may ilan namang may madilim na tingin. Sa katunayan, kahit sa sinaunang lungsod ng Xia, hindi ito 100% ligtas. Ano ang ibig mong sabihin? Sinaunang arena, labanan ng buhay at kamatayan. Lumitaw si Lin Muyu sa teleportasyon array ng militar. Ang paglitaw ng sinaunang rune ay muling nagpa-alerto kay Feng Yiming. Sumugod si Feng Yiming sa pinakamabilis niyang makakaya at nakita si Lin Muyu na lumitaw sa teleportasyon array. Si banal na General Lin. Nang makita ni Feng Yiming na nakuha ni Lin Muyu ang sinaunang rune, medyo nagulat lamang siya, pagkatapos ay bumalik sa kanyang sarili. Ang pag-iral ni Lin Muyu ay isa ng himala, kahit anong mangyari sa kanya, tila hindi iyon isang pagmamalabis. Maliban kay Feng Yiming, nakita ng iba ang insignya sa balikat ni Lin Muyu. 3 bituing banal na general. Ilang araw na ang nakalipas, siya ay 2 bituing banal na general, ngayon ay naging 3 bituing banal na general na siya. Kung iugnay sa ulan ng pagpanaw ng Diyos na bumagsak ilang araw na ang nakalipas, agad na naintindihan ni Feng Yiming na ang ulan ng pagpanaw ng Diyos ay kagagawa ni Lin Muyu. Ang pagbagsak ng mga Diyos ay tila may kaugnayan kay Lin Muyu. Ngunit malinaw na nagkamali siya. Si Lin Muyu ay naging 3 bituing banal na general dahil sa paglason sa klon ni Haring Demonyong Itim na Langit. Ang ulan ng pagpanaw ng Diyos ay dahil sa pagkamatay ng Diyos ng Kidlat at walang anumang kaugnayan sa pagitan ng dalawa. Matapos matuklasan na si Lin Muyu ay naging 3 bituing banal na general, lalong humanga si Feng Yiming at malapad na ngumiti, binabati kita, banal na General Lin, sa pagkuha ng sinaunang rune. Sinabi rin ni Lin Muyu kay Feng Yiming, salamat, Commander Feng. Swerte lamang ako. Sabi ni Feng Yiming, banal na General Lin, balak mo bang magpahinga sa sinaunang lungsod ng ilang araw ngayong bumalik ka? Sumagot si Lin Muyu. Hihintayin kong ganap ng masanib ang sinaunang rune bago umalis. Kung hindi, masyadong kapansin-pansin ang target. Mabilis na sinabi ni Feng Yiming, kung gayon, agad akong mag-aayos ng isang lugar para kay banal na General Lin.
Sa sinaunang lungsod, may mga silid na espesyal na inihanda para sa mga banal na general. Ang katayuan ng sinaunang lungsod ng Xia sa mababang espasyo ay napaka-espesyal, paminsan-minsan ay dumadalaw din ang mga banal na general. Ang militar ay nagbibigay ng napakataas na pagtrato sa mga banal na general, at ang kapaligiran ng pamumuhay ay napakaginhawa. Ito ay isang hiwalay na maliit na hardin. Walang anumang hinihingi si Lin Muyu tungkol sa pamumuhay hanggat walang sinumang gumugulo sa kanya. Gayunpaman, nagduda rin si Feng Yiming. Sa lakas ni Lin Muyu, kailangan pa ba niyang pakialaman ang ibang mga humahabol sa kanya? Sino ang mga ngahas na pumatay sa kanya, isang taong kahit haring demonyo ay kayang patayin? Bagamat nagduda, hindi na siya nagtanong pa. Pagkatapos noon, nakita ni Lin Muyu ang pagdududa ni Feng Yiming, kasabay nito ay isinaalang-alang din ang ibang posibilidad. Sinabi niya kay Feng Yiming, Commander Feng, sa kasalukuyan, may hindi bababa sa 3 haring demonyo mula sa malalim na espasyo na gustong pumatay sa akin. Maghanda ka ng kaunti. Nagulat si Feng Yiming. Kaya pala bumalik si Lin Muyu. Ano kaya ang pakiramdam na hinahabol ng 3 haring demonyo? Hindi kaya pinatay ni Lin Muyu ang anak ng emperador ng demonyo sa kalaliman? Ang ginawa ni Lin Muyu ay labas sa imahinasyon ni Feng Yiming. Agad siyang nag-react. Banal na General Lin, hindi mo na kailangang mag-alala. Ang sinaunang lungsod ng Xia ay maaaring manatili ng 1,000 taon nang hindi nawawasak. Siyempre, may dahilan ito. Hindi naman sa walang haring demonyong dumating, ngunit pinatay sila at bumalik. Si Feng Ximin ay lubos na naniniwala sa sinaunang lungsod ng Xia at hindi man lang nag-aalala. Ngayong sinabi na iyon ni Feng Ximin, wala nang sinabi pa si Lin Muyu. Hanggat may tiwala, hindi naman talaga kailangang dumating ang haring demonyo. Matapos ayusin ni Feng Ximin si Lin Muyu, lumingon siya at umalis. Bagamat sinabing hindi kailangang mag-alala, kailangan pa ring maghanda ng ilang bagay. Kalahating oras lamang ang lumipas, si Meng Anwen na nasa maliit na bakura ng Puting Diyos ay nakatanggap ng balita. Ang balita ay nagmula sa pamilyang Feng. Ipinadala ni Feng Ximin ang balita sa pamilyang Feng na nakuha ni Lin Muyu ang sinaunang rune. Ipinasa naman ng pamilyang Feng ang balitang ito kay Meng Anwen. Hindi inaasahan, nakakuha na naman si Xiaoyu ng isa pang sinaunang rune. Isang taong may 2 sinaunang rune, napakabihira nito kahit noong sinaunang panahon. At naging isa na siyang 3 bituing banal na general. Talagang hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan ni Xiaoyu sa mababang espasyo, ngunit mukhang tiyak na maganda ang kanyang buhay. May ngiti sa labi si Meng Anwen, tila lubos siyang masaya nang malaman na hindi lamang maayos si Lin Muyu, kundi nagkaroon pa ng pambihirang pagkakataon. Noong una, nais niyang ipaalam ang balitang ito kay Bai Yuan, ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip. Hayaan na muna ang taong iyon na maghintay pa ng kaunting panahon sa bulwagan ng mga bayani. May masamang ngiti, muling ipinikit ni Meng Anwen ang kanyang mga mata. Isang misteryoso at kakaibang aura ang bumalot sa bakura ng Puting Diyos. Ang aurang iyon ay unti-unting kumakapal, na parang isang makapal na hamog na bumabalot sa bakuran. Sa sinaunang lungsod ng Xia, nakaramdam ng panalamig si Lin Muyu. Bagamat kaswal lamang ang sagot ni, naghahanda pa rin siya. Kalahating araw ang lumipas, kahit hindi pa dumarating ang haring demonyo, hindi pa rin nagpapabaya si Lin Muyu. Sino ang nakakaalam kung darating pa ang ibang mga haring demonyo? Ang pagbaba ng haring demonyo mula sa malalim na espasyo, patungo sa mababang espasyo, ay hindi madali at maaari lamang siyang manatili ng halos 1 oras. Kung kikilos siya, lubhang ikli ang oras. Kaya't nahulaan ni Lin Muyu na maaaring hindi dumating ang haring demonyo. Kung darating man ito, tiyak na magkakaroon ng malaking gulo. Siya mismo ay hindi alam kung ano ang kanyang ginawa at kung bakit siya pinagtutulungang tugisin ng mga haring demonyo. Pagkatapos magpahinga ng matagal, napunan na ni Lin Muyu ang buong lehiyon ng mga patay sa loob ng kalahating araw at maingat na sinuri ang kanyang mga katangian. Pangalan, Lin Muyu. Propesyon, natatanging monarkang necromancer level, 53, 70%. Lakas, 80,626 liksi, 80,626 espiritu, 234,860 katatagan, 76,626 mga espesyal na katangian, immune sa elementong lason, immune sa elementong kidlat, pisikal na pinsala bawas ng 50%, lakas ng buhay positibo 50%. Ang mga katangian ay tumaas ng mahigit 19,000 kumpara sa level 52. Kahit pa para sa isang propesyonal na kabalyerong lupa na nasa level 53, ang kabuang katangian ay 270,000 lamang.
Ang kabuang katangian ni Lin Muyu ngayon ay umabot na sa 470,000, hindi sila magkaparehong antas. Habang patuloy na tumataas ang kanyang lebel sa hinaharap, lalong lalaki ang agwat. Nagpahinga ng kalahating araw, umalis si Lin Muyu sa kanyang tirahan, pumunta sa tindahan sa sinaunang lungsod. Sa sinaunang lungsod, iisa lamang ang tindahan, iyon ang tindahang pinuntahan ni Lin Muyu ilang araw na ang nakalipas. Maaaring mabili ang halos lahat ng kinakailangang kagamitan sa loob, at syempre, lahat sila ay may mataas na halaga. Balak ni Lin Muyu na bumili ng ilang mga bote upang ilagay ang mga buto ng makamandag na Jia o Dragon. Kailangan niyang bumili pa ng ilang mga kahon upang kolektahin ang mga tinik ng makamandag na Jia o Dragon na iyon. Si Lin Muyu ay napakakapansin-pansin dahil sa napakataas na pulang liwanag. Pagkilos pa lamang niya, agad siyang umakit sa atensyon ng iba. Nandito na siya. Hindi siya nagpakita mula nang mag-teleport siya. Ngayon, sa wakas ay lumitaw na siya. Lumabas ka, hintayin mo akong hamunin ka. Sinaunang arena, isang labanan ng buhay at kamatayan. Sa loob ng kalahating araw mula nang bumalik si Lin Muyu, ang mga profesional na nakikipaglaban sa mga halimaw at nagle-level up sa labas ay bumalik na sa lungsod. Karamihan sa kanila ay bumalik matapos matanggap ang balita. Lahat ay gustong makuha ang sinaunang rune. Maging sa mga profesional na tao, marami ring may intensyong agawin ito. At ang mga taong ito ay lubos na tiwala sa kanilang sariling lakas. Sa paningin ng lahat, dahan-dahang lumabas si Lin Muyu. Ang mga taong naghahandang humamon, lahat sila ay nanahimik nang makita si Lin Muyu. Si Lin Muyu ay hindi lamang may pulang liwanag, kundi sa kanyang balikat ay mayroon ding insignya ng banal na general na naglalabas din ng lilang liwanag. Sa mata ng iba, ang lilang liwanag sa insignya ng banal na general ay mas nakasisilaw pa kaysa sa pulang liwanag ng sinaunang rune. Ang mga taong kanina pa sumisigaw na hahamunin si Lin Muyu, ngayon ay hindi man lang makahinga. Nang dumaan si Lin Muyu sa kanila, lahat sila ay tumayo ng tuwid at nagbigay pansin pa nga kay Lin Muyu. Si Lin Muyu ay may isang malamlam na malamig na aura. Ito ang aura matapos ang malaking labanan, wala pa siyang oras upang ganap na makabawi. Nakahinga ng maluwag ang mga tao hanggang sa makaalis si Lin Muyu. Diyos ko, 3 bituing banal na general pala. Nakapatay na siya nang hindi bababa sa 3 haring demonyo o mga Diyos, napakatakot. Level 53 pa lamang siya. Paanong magiging ganoon siya katakot? Tiyak na lampas na sa level 53 iyan, tiyak na gumagamit siya ng ilang kagamitan upang itago ang kanyang level. Sa tingin ko, hindi bababa sa level 83 siya. Itago ang ano? Totoong level 53 siya. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw, pinuputol ang mga hula ng lahat. Isang matipunong mandirigma na nakasuot ng mabigat na baluti at maihawak na higanting palakol ang lumapit. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa direksyon kung saan umalis si Lin Muyu. Ang pangalan niya ay Lin Muyu, wala pang 20 taong gulang. Noong nakaraang taon lamang siya natapos ng pagbabago ng propesyon. Bilang nangunguna sa buong bansa, pumasok siya sa Akademya ng Xiajing. Pagkatapos sa Akademya ng Xiajing D, isinalaysay niya ng buo ang karanasan ni Lin Muyu. Lahat ay natulala nang marinig ang ganoong alamat. Mayroon talagang umabot sa level 53 sa loob ng wala pang 2 taon, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang antas Diyos. Maging ang mga alamat ay hindi ganoon katawa-tawa. Ang nagkukwento ay nagngangalang Xiong Dali, medyo kilala siya sa sinaunang lungsod ng Xia. Pinamumunuan niya ang isang pangkat na umaatake sa mga boss na binubuo ng 30 tao. Isa rin siyang mandirigmang berserker na level 85, at nagtataglay din siya ng ilang mga kagamitang pinakamataas ang kalidad, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang sarili bilang isang kabalyero. Walang sinumang nagduda sa kanyang mga salita. Nagpatuloy si Xiong Dali, matagal na kayong hindi bumabalik sa mundo ng mga tao. Tungkol sa mga bagay na may kinalaman kay banal na General Lin, kahit sino ay maaaring malaman lahat. At isa pang kabalyerong lupa ang lumitaw sa ating lahi ng tao. Pagkatapos ng maraming taon, tiyak na muling lilitaw ang kaluwalhatian ng kabalyerong lupa. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo ulit, si banal na General Lin ay nakakuha na dati ng sinaunang rune, ngayon, ito na ang pangalawa. Kung hindi kayo natatakot mamatay, sige, ipagpatuloy niyo ang paghamon sa kanya. May mapanghamak na tingin, sinulyapan ni Xiong Dali ang lahat at lumingon upang umalis. Mabait siyang nagpaalala sa mga taong ito na walang mata na huwag nang magpakamatay. Tutal, lahat tayo ay mga tao, ang mamatay dito ay mas masahol pa kaysa makipaglaban sa mga demonyo hanggang kamatayan. Nagkatinginan ang lahat, bawat isa ay medyo natatakot. Mabuti na lang at hindi nila hinamon si Lin Muyu, kung hindi talagang namatay na sila. Gaano karaming swerte ang kailangan ng isang tao upang makakuha ng 2 sinaunang rune?
Sa tingin ko, kapag si banal na General Lin ay umabot na sa antas Diyos, ang araw ng pagkagunaw ng mga demonyo sa kalaliman ay malapit na. Sa tingin ko rin, ang ating lahi ng tao sa pagkakataong ito ay maaaring talagang magkaroon ng pagkakataong gumanti sa kalaliman. Gumanti sa kalaliman. Lipulin lahat ng demonyo. Isang grupo ng mga tao ang nasabik at umungol. Ang emosyong ito ay mabilis na kumalat sa sinaunang lungsod, kasabay nito, mabilis din kumalat ang iba't ibang mga kabayanihan ni Lin Muyu. Hindi alam ni Lin Muyu na ang paglalakad lamang niya ay maaaring magdulot ng ganoon kalaking kaguluhan. Pumasok siya sa tindahan at direktang dumaan sa daanang nakalaan para sa mga opisyal. Sa pagkakataong ito, may tao na sa tindahan, si Lingnan ay may ipinapaliwanag sa isang 7 bituing koronel. Pagkapasok pa lamang ni Lin Muyu, agad na nagliwanag ang buong tindahan dahil sa isang pulang liwanag. Lumingon din ang 7 bituing koronel, tiningnan si Lin Muyu at bumulong, sinaunang rune level 53 lamang. Kumislap ang kanyang mga mata ng ilang pag-iisip. Nang makita ni Lingnan si Lin Muyu, nagmamadali siyang lumapit, magalang na sumaludo, magandang araw, mahal na banal na general. Bahagyang kumipot ang kanyang mga mata. Si Lin Muyu ay ilang araw pa lamang umalis, ngunit mula sa 2 bituing banal na general, ay naging 3 bituing banal na general na siya. Sa pagkakataong ito, medyo natakot siya, lalong tumindi ang paggalang sa kanyang mga mata. Sabi ni Lin Muyu, gawin mo muna ang iyong ginagawa. Pagkatapos, puntahan mo ako. Pagkasabi nito, pinansin na ni Lin Muyu ang kanyang sariling gagawin at pumunta sa loob ng tindahan. Bumalik si Lingnan sa 7 bituing koronel. Ano pa ang kailangan nyo? Ipagpapatuloy ko ang pagpapaliwanag sa inyo. Nang marinig iyon ng 7 bituing koronel, natulala siyang bumulong, siya ba ay isang banal na general? Tumango si Lingnan. Si banal na General Lin Muyu. Kayo po ay kararating lamang mula sa pangunahing larangan ng digmaan, marahil ay narinig niyo na ang kanyang pangalan. Siya si Lin Muyu. Nagulat ang koronel. Hindi ba't nakuha niya ang sinaunang rune? Pagkatapos, bigla siyang nanahimik, ang buong katawan niya ay nanginginig sa takot. Personal niyang nasaksihan na nakuha ni Lin Muyu ang pangalawang sinaunang rune. Dahil sa sobrang pagkabigla, mabilis siyang umalis nang hindi na nanatili pa sa tindahan. Nang umalis siya, medyo komplikado ang kanyang tingin, hindi niya alam kung ano ang kanyang iniisip. Lumapit si Lingnan kay Lin Muyu. Mahal na banal na general, ano po ang nais niyong bilhin? Sabi ni Lin Muyu, gusto ko ng ilang mga bote ng gamot, yung pinakamagandang kalidad na mayroon dito. Isinulat ni Lingnan. Mayroon po. Ilan po ang gusto nyo? Kumuha ka ng 200. Kailangan ni Lin Muyu ng 100, bibili siya ng karagdagang 100 bilang reserba. Isinulat ni Lingnan ang pangangailangan ni Lin Muyu. Bukod sa mga bote ng gamot, ano pa po ang kailangan nyo? Kailangan ko rin ng ilang mahahabang kahon na lalagyan ng mga buto. Ipinaliwanag ni Lin Muyu ang kanyang mga kinakailangan, isinulat ni Lingnan ang bawat isa. Ang mga bote ng gamot ay walang problema, ngunit ang kahon na gusto nyo ay maaaring kailanganing ipasadya. Maaaring abutin ito ng kaunting oras. Nagtanong si Lin Muyu, gaano katagal? Sabi ni Lingnan, ang kahon ay hindi ginagawa sa sinaunang lungsod, kailangan itong gawin sa kuta bilang 5 sa pangunahing larangan ng digmaan. Sa kuta bilang 5, maraming mga bihasang manggagawa at maraming mga supply para sa militar ang ginagawa doon. CJ. Inilabas ni Lin Muyu ang isang vertebrae ng makamandag na Jaya o Dragon at ibinigay ito kay Lingnan. Ipasadya mo sa sukat na ito. Pagkakuha ni Lingnan sa vertebrae, hindi niya sinasadyang ginamit ang teknik sa pagmamanman upang tingnan ito. Ang buong katawan niya ay malakas na nanginig, napasigaw siya, ito ba ang kontinente ng mailap na kagubatan? Ang makamandag na Jaya o Dragon sa lawa ng lason sa lupa. Tumango si Lin Muyu. Hindi napigilang sabihin ni Lingnan, ang makamandag na Jaya o Dragon na iyon ay marami ng pinatay. Ilang araw na ang nakalipas, narinig kong nag-organisa ang asosasyon ng agilang lumilipad ng isang pangkat upang patayin ang makamandag na Jaya o Dragon. Hindi ko inaasahang napatay na pala ito ni banal na General Lin. Ang mga tao ay pumapasok at lumalabas sa tindahan, at si Lingnan ay nakakuha ng medyo kumpletong impormasyon. Itinago ni Lingnan ang vertebrae at ipinasadya ang kahon sa sukat na iyon. Bumalik si Lin Muyu sa kanyang tirahan, inilabas ang buong gulugod ng makamandag na Jaya o Dragon, at inilagay ito sa mga bote ng gamot. Bawat bote ay naglalaman lamang ng isang patak. Ang utak ng buto ng makamandag na Jaya o Dragon ay malinaw at napakaganda. Bawat patak ng utak ng buto ay ang pinakamahusay na lunas sa lason. Kung maihahanda at mababalanse ito ng isang parmasyutikong antas Diyos, maaaring tumaas pa ang epekto nito. Esan, maging ang utak ng buto o ang vertebrae,
pareho silang napakahalaga. Sa loob ng 3 araw, hindi umalis si Lin Muyu. Inaayos niya ang kanyang tirahan. Iniisip pa nga niya ang iba't ibang impormasyong nakuha niya kamakailan, sinusubukang paghiwa-hiwalayin at suriin kung ano ang nangyari noon. Pakiramdam niya, para siyang nakakulong sa isang malaking misteryo. Sa mundong ito, hindi maraming tao ang kwalipikadong lutasin ang misteryong ito. Marahil, alam ni Antorisi ang lahat ng balita, ngunit alam ni Lin Muyu na tiyak na hindi ito sasabihin ni Antorisi. Ngayon, nakuha na niya ang kondisyon upang lutasin ang palaisipan, kailangan pa niyang mag-imbestiga pa. Gayunpaman, kung pagbabatayan ang iba't ibang impormasyon at ang pag-iral ni Antorisi, lubos na sigurado si Lin Muyu na may isang malaking lihim sa mundong ito. 3 araw ang lumipas, dinala ni Lingnan ang mga kahon. Ang mga kahon ay napakaganda ang pagkakagawa at hindi malaki, sapat lamang upang maglaman ng isang vertebrae. Inilagay din ni Lin Muyu ang mga vertebrae sa mga kahon at inilagay ang mga ito sa harap niya. Daan-daang mga kahon ang nakasalansan, hindi gaanong sumasakop ng espasyo. Habang tumataas ang level, maaaring lumaki rin ang espasyo ng imbakan ng isang eksperto, sapat na upang maglaman ng mga kahong ito. Sabi ni Lingnan, dahil ito ang kahon na kailangan ni Banal na General Lin, sa pagkakataong ito ay ginamit ang pinakamagagandang materyales na antas platinum upang mapanatili ang gulugod ng mas matagal. Masasabi ni Lin Muyu na ang materyal na ginamit sa mga kahong ito ay talagang napakaganda. Magkano? Kaswala nagtanong si Lin Muyu. Mabilis na iwinagayway ni Lingnan ang kanyang kamay at sinabi, hindi na kailangan ng pera. Kayo po ay isang banal na general, mayroon kayong ganitong pribilehiyo. Kumunot ang noo ni Lin Muyu. Bagamat isang kahon lamang ito, masyado na itong maginhawa para sa kanya. Kung isasama ang gasto sa paggawa ng mga panday, hindi mababa ang halaga nito. Totoong may pribilehiyo ang isang banal na general, ngunit hindi nangangahulugang hindi na kailangang magbayad. Ngunit mula nang magbago siya ng propesyon, alam na niyang lahat ng pagsisikap at gantimpala ay magkapareho. Hindi na siya nag-abala pang magbilang, direktang inihagis ang isang kahon kay Lingnan. Ito ang gagamitin ko para magbayad. Natigilan si Lingnan. Hindi po, papagalitan ako ng commander. Umiling si Lin Muyu. Sabihin mo lang na ako ang nagpumilit na ibigay ito sa kanya. Kung mangangahas siyang pagalitan ka, hayaan mo siyang hanapin ako. Sige, ganyan na lang. Hindi na nga hasiling na natutulan ang sinabi ni Lin Muyu, maaari lamang niyang dalhin ang kahon at umalis. Ang isang vertebrae ng isang world-class boss ay maaaring magkahalaga ng maraming kahon. Ito mismo ay umabot na sa antas maalamat at maaaring gamitin upang gumawa ng mga kagamitang maalamat. Kasabay nito, maaari rin itong gamitin upang mapataas ang kalidad ng mga kagamitang halos maalamat at maaaring maging mga kagamitang maalamat. Hindi pa kasama ang daan-daang kahon, kahit 1,000 bibig ay hindi katumbas ng isang vertebrae. Masyadong tamad si Lin Muyu upang mag-alala tungkol doon, kaya't hayaan na lang na ganoon. Medyo nahiya si Lingnan at ibinigay ang kahon na naglalaman ng vertebrae kay Fong Esiming. Akmang may sasabihin sana siya nang biglang naging ganap na madilim ang langit sa labas ng sinaunang lungsod. Ang mababang espasyo na orihinal na napakadilim ay mas lalo pang dumilim. Pagkatapos, lumitaw ang isang matingkad na berdeng apoy ng impyerno at pinalibutan ang sinaunang lungsod ng Xia. Ang buong mundo ay naging kakaiba.